ikaw ang tatanungin ko, anong gusto mo mangyari sa magulang mo, Janelle? Huwag na po siyang bumalik kasi pinapasa niya lang po kami. Ina niyo ko. Kayo na nagsabing wala akong ginawa kundi magtrabaho, magtrabaho, magtrabaho. Walang tangang ina ang pababayaan ng mga anak. Masakit sa magulang murahin ng mga anak. Anak ko kayo. Pero sa halip na magkaroon ako naggalit, di ba't inunawa ko kayo? May pamilya nga ako. Pero naramdaman ko ba yung pagmamahal na sinasabi niyo? Gusto mo lang matapos na yung pagpapaasa. Ang reklamo nyo sa amin is yung inyong asawa ay iniwan kayo. Opo. Okay. Kailan po kayo iniwan? Ito lang pong nakaraang buwan. Tapos pinatawag niya po itong 18 kong anak. Inaatake po raw siya sa puso nga po. Pinuntahan ko ng mga anak ko, din nasa ospital. Okay po. O, ngayon po, nung tutubuhan ko raw, ako pinatawag dahil asawa. Opo. E di nung nalaman ko, hindi naman po pala totoo. Oh, gumawa lang siyang kwento na nasa ospital di, siya, natake siya. Ganun. Inuwi ko siya ng madaling araw. Wala po akong tulog noon. Opo. Nagpahinga lang po ng konti. Pagpapaalam mo, maghahagila po rin siya ng pera para may bayad doon sa 5 weeks na inutang sa akin. Okay po. Tsaka yung sustento ng mga Pero, bata. sir, mukhang ito, no, yung mga ginagawa niya, parang pinagtatakpan niya yung pagsasama nila ng kanyang partner. Opo. Okay. Sino po yung partner niya, sir? Yung kumari ko po. So, si Esther, pati yung asawa ninyo, napansin niyo na ba matagal na meron na silang something? Meron po. Janelle, ano yung mga bagay na magsasabi sa yung meron silang relationship? Nung patay po si Lolo nun, at sinundan ko po siya. Sabi po kasi niya, may kukunin daw po siyang gamit sa bahay daw po ng kumari niya. Nung sinundan ko po, tapos binuksan niyo po yung kortina. Parang nagtatachi-tachi po sila, tapos naghahalikan po. During that time, ano paliwanag nila sa'yo? Pag tinatanong ko po siya kung ano pong meron sa kanila, lagi niya lang po sinasabi sa akin na wala lang yan nak, kumari lang daw po niya, clingy lang daw po sila. Bukod dun sa nakita mong yun, ano pa ang mga napansin mo na magsasabi sa'yo totoong may relationship? Yung convo po nila, yung tawagan po nila. Paano Tapos, mo nakita yung convo nila? kinakalikot ko po kasi yung cellphone niya dati kasi yun lang po yung gamit ko pang aral. Tapos kapag tinitingnan ko po, nagtatawagan po sila ng mahal, kumain ka na ba? Ganun po. Okay. So, nag-uusap sila na parang may relationship Opo. talaga sila. Ito lang nakaraang buwan, no? So, month of June, umalis siya ng bahay ninyo. Opo. Okay. At nakontak nyo pa siya simula noon, sir? Hindi na po eh. Hindi na. Opo. Sinubukan nyo man lang? Tinawagan, tinext, pinuntahan? Ganito nga po, attorney, pinuntahan ko po yung sa trabaho nung kumari ko na yon. Opo. Tinatanong ko kung nasaan po yung asawa ko. Sabi niya, hindi niya po raw alam. Opo. O sabi ko, nung nagpasiso kasi ako sa barangay, sabi niya, sige, para makapag-usap kayo ng maayos, dali natin sa barangay yan. Opo. Para makapag-usap po kami ng maayos. Okay. Ayun nga po sabi, hindi niya nga po raw alam. Ay, nung gabi na po yon, nakita ng mga anak ko, magkasama na naman. Okay. Sir, hindi na tinatanggi siguro ng asawa ninyo na may relationship siya dito sa kumare, no? Opo. Wala na talaga. Mm. Umamin na siya sa inyo na, Opo. kami talaga. At bago pa kayo ikasal, sir, napapansin nyo ba na nahihilig siya sa babae? O Wala siya naman ay po eh. lesbian? O Kasi kilala ko po yung misis ko. Puro trabaho po eh. Masipag po yan eh. Maulirang magulang po yan eh. magandang hapon po, ma'am. No? Marami na pong nasabi sila, sir. Sabi po nila na kayo po ay sumama doon sa kay Esther, which is kumare nga po, no? Ni Sir Arnel. Tinatanggi niyo ba po yung mga bagay-bagay na to? Una po sa lahat, sir. Hindi po ako ipokritang tao Opo. para itangging nakikisama ko sa isang tumoy. Dahil sa totoo po, sir. Anak, alam ninyo kung gaano ko kayo minahal. Nabumbuhay ko. Inilaan ko sa trabaho. Ikaw na yung nagsabi na puro ako trabaho. Hanggang sa nagkasakit ako sa puso sa katatrabaho, anak, dahil sa inyo. Nakasama kita sa trabaho, alam mo yan, natawag ng tawag ang amo mo sa akin. Ano sinasabi niya sa akin? Minumura niya ako. Ano sabi niya sa akin? Mo. Hindi ka ba uuwi? Gabi na, uunahin mo pa yung trabaho mo. Anak, alam mo sa sarili mong hindi ko kayang iwanan ng alaga ko. Dahil wala ang amo ko.
Di ba nagagalit ka rin? Ano sinasabi mo? Si Papa naman para namang bakit nandito pa tayo nagtatrabaho? Araw-araw, sir. Nanarsan, malapit pa ako nagtatrabaho sa amin. Araw-araw na wala akong hindi uuwi ng gabi. Lagi ako sinasabihan, nakikilandi ka sa amo mo, nakikipaglandian wala ka. ako sinasabing ganon. Totoo yun. Hanggang sa lumayo ako ng trabaho, nagpunta ako ng PMI, anong ginawa mo? Sumugod ka doon. Sinabi mo, naglalaslas ng pulso ang anak mo. Totoo Tinawagan naman kita, yan. Yan ang Janelle. anak mo. Anak, tinawagan kita ng Nako. araw na yun. Alam mo, sinabi niya sa akin, Puro ano kakasinungalingan sabi eh. ng guard? Gusto mo iharap kita doon? Ano sinabi ng guard? Narinig nila lahat, pati na tricycle. Ano sinabi mo? Minura mo ako ng minura, sabi mo, Hindi papatayin ako mo ko. nagmumura, oy. Pag Ako pa nga natuluyan ng anak minumura mo. mo eh. Janelle, no, sinaktan mo yung sarili mo dahil sa nakikita mo dito. Totoo naman yun. Bakit? Anong naramdaman mo nun? Pag nagkakagulo po kasi sila, Pag nag-aaway yung magulang. baranggayan po, ako po kasi ako yung inaano. Ayoko po kasi sa lahat yung tinatanong po ako about sa issue ng pamilya. Wag na wag mong iisipin na kasalanan mo. Ha? Ang away nila bilang magulang mo, ay away nila yan. Sa personalidad nila yan, sa issues nila yan, sa kanilang sarili, na hindi nila masettle. Pero ayokong iisipin mo na may any fault ka dito. Hindi basta nag-aaway ang magulang mo, kasama ka. Yung saktan mo yung sarili mo, sobra na yon. I think parehas na magulang mo, ayaw naman nilang makitang sinasaktan mo sarili mo. Kung ikaw ang tatanungin ko, anong gusto mo mangyari sa magulang mo? Huwag Janelle? na po siyang bumalik. Kasi pinapasa niya lang po kami. Kapag uwi po kasi siya, aalis na naman siya. Ilang buwan na naman po siyang wala. Yung mga kapatid ko po na nag-aaral, naano po siya. Siyempre bilang ate po, nasasaktan po ako kasi nahanap niya si mama. Eh wala akong masabi. Hindi ko masabi kung nasan siya. Hindi ko masabi na nasa kabed ko nun. Nasasaktan po para sa mga kapatid ko. Sa iyong kagustuhan, mabuong pamilya ninyo. Ano po? Naasa din po kasi ulit at ulit po yan eh. Kaya kung maaari po, wag na po siyang bumalik sa bahay. Ayos naman na po kami. Kumakain naman po kami. Nagmasaya naman po kami sa bahay. So gusto mo lang matapos na yung pagpapaasa. Napapagod po kasi kami. Tuldukan na natin. Kung di mo kayang umuwi, sabihin mo na lang. Parang gano'n. Ma'am, sir. Kung may papakinggan tayo dito, di ba dapat pakinggan natin yung anak natin? Opo. Ano po masasabi nyo? Kayo muna, sir. Ano po masasabi nyo sa sinabi ni Janelle? Torne, yan na rin po sana ang pasya ko dahil yung mga anak ko, yun na po ang Kasi puro pangako po siya, wala namang tinutupad eh. Lagi niya rin po ako niloloko. Sawan-sawa na rin po ako sa mga paluloko sa akin yan. Hindi na, baka makagawa na po rin hindi maganda. Kayo, ma'am. Ano po masasabi nyo sa nasabi ni Janelle? Di ba gaya na sinabi mo sa akin noon? Nung may cellphone pa ako. Nag-chat ng masakit ng ate AJ mo. Dinamdam ko yun sa oras ng kapaguran ko sa trabaho. Di ba nagsabi ako sa'yo, naalala mo yun, sinabi ko, nak, hindi mo ba sinasabi sa papa mo, sa mga kapatid mo, na nagpapadala ako sa'yo? Ano sinagot mo sa akin? Alam naman nila yung mama na may binibili akong pagkain. Pero bakit lagi nila sinasabi sa akin, hindi ako nagpapadala? Ina niyo ko. Kayo na nagsabing wala akong ginawa kundi magtrabaho. Dahil hindi walang tangang ina ang pababayaan ng mga anak. Nitong araw lang ako nadidelay na nambigay sa inyo ng 1,000. Pero bakit? Dahil hindi nyo alam na nagkakaroon na ako ng sakit, na nagkakasakit na ako. Kung sabi natin Martes, Merkules, Bebes ang trabaho ko sa bangko na yun. Pero yung mga alanganing araw, gumagawa ako ng paraan. Umuwi, nakikita niyo man ako hapon dahil gumagawa ako ng paraan para makaduktong ng mga araw na yun. Ma'am, Para may maibigay sa inyo. kung alisin po natin yung aspeto ng trabaho at sustento, hindi ko sinasabing di mo sila susustentuhan. Pero tanggalin lang po natin yun, ma'am, na kayo ay gasgas sa trabaho. Ano pa po ang nagtulak sa inyong umalis? Respeto nila sa pagkatao. Masakit sa magulang murahin ng mga anak. Bagay na hindi ko ginawa sa magulang ko dahil utang na loob ko habang buhay. Ang buhay ko sa ina ko. Kaya magtaas ako ng boses. Or murahin na gawa ng ginagawa niyo sa akin. Anak ko kayo. Pero sa halip na magkaroon ako naggalit, di ba't inunawa ko kayo? Minura ako ng ate mo. Ano sinabi ko sa sarili ko?
Ano sabi ng isa? Huwag kang magalit. Oo, hindi ako magagalit dahil ina ako. Pero bakit ginanon nila? Inalis nila yung dignidad ko sa So, pagmumura sa akin. laliman natin, Mama. Nanggagaling itong problema natin ngayon dahil sa iyong palagay, hindi ka nire-respeto. Ano na po, sir. Kasi po yung pagmumura lang nila sa akin, na madali ako na saod. Dahil kung lagi na sila sabi, pamilya ko sila, bakit hindi ako umuwi sa bahay? Dahil pamilya sila. May pamilya nga ako. Pero naramdaman ko ba yung pagmamahal na sinasabi nyo? Ang murahin ako, ayun. Ang naririnig ko na pag nadili ako ng bigay, mura. Sa oras ng trabaho ko, makakabasa ko ng hindi maganda. Kaya lang po yan Janelle, nasabi yes. ng ate ko. Kasi nung oras po na yun, gutom na gutom po yung mga kapatid ko. Yun po pala, nalaman po namin na ibinibigay niya lang po pala sa kabila. May nakita po kasi kaming combo, kaya po galit na galit kami. Okay. Sinasabi po namin na bakit ganun, dayat-daya ni mama. Habang kami dito nagugutom, doon nagsasaya na pala yung kabila. Bakit pagdating sa kanya, bilis-bilis niya lang magbigay? Bakit pagdating sa akin, hindi? Sa amin hindi siya nag-ano. The nearest possible thing we can charge is child abuse. Abandonment. Diba? Inabandon na kayo ang inyong mga kapatid. Pero again, do we want to do that? Gusto ba nating ipakulungan yung nanay due to child abuse? Mabigat na desisyon yan. And kung kailangan nyo, we'll leave it up to you. We can help with doing that. Base po sa sinabi ni Janelle, hindi ba kayo nakokonsensya na may nabibigay kayo dito sa bago nyong partner, yung sa pamilya nyo, hikahos po? Sir, yung po pong taong tinatad din nila na mura, yun po yung tumutulong sa akin magbigay ng karagdagan sa ibibigay ko sa kanila. Ilan ang kapatid mo? Ano po, 8 po kami lahat. 8. Opo. At ikaw ang pinakamatanda? Ano po, 5 po ako. Pang-5. So may mga minor ka pang kapatid? Yung isa po 15, tatlo po kasi yun pares po mga lalaki. 15. Opo, Tatlo. mga nag-aaral po kami. Okay. Ilan na lang sa inyo nag-aaral ngayon? 4 po. 4. Kasama po ako. Yung mga kapatid mong mas matanda, may trabaho na. Ano Opo, na, may okay na. trabaho po. So ang kailangan fokusan ng sustento is ikaw at 3 kapatid mong lalaki. Tama. So ma'am, nilalapit nila dito is ayaw na nilang pinapaasa sila. Pwede bang gumawa tayo ng malinaw na kasulatan kung magkano ang kaya mong ibigay para sa iyong pamilya? Yung nga po yung dati po sa barangay po, doon po ako nagbigay, naggawa na po ng konsulta. Kasi po lagi po sinasabi nila sa akin, kahit nagpapadala ako, sabi nila hindi ako nagpapadala. Kaya sinabi ko po sa barangay namin, baka pwede po dito na lang po nila kukunin. O yun, nung una, doon na po ako nagpadala sa kanila. Nilimipas ang ilang saod ko, nagchat sa akin, anak ko, mama, Gcash mo na lang yung padala sa akin. Kaya sa kanya ako nagpapa-Gcash, anak, alam mo sa sarili mo, huwag mong dayain sa sarili mo. Minsan nagchat ka pa sa akin pagkatas ko magbigay ng sahod 2 days ago. Nagbigay ako sa'yo ng 4K. Ano sabi mo, mama, ubos na yung pera. Kasi bumili si ate ng diaper, kasi bumili si ano ng ganito. O ano sabi ko, Tagal na nun, last mama, year wala pa akong, yun. mama, wala akong Okay. panload. Ma'am Anjanette, magandang hapon po. May gusto daw kayong sabihin tungkol sa issue dito ngayon. Opo. Ma, Go ahead. dito parang hindi ka respeto. Alam mong mahal ka namin. Alam mo sa sarili mo yung ginagawa mo. Pinagtatanggol kita kay Papa. Alam mo yan, pinagtatakpad kita. Kailan lang nag-usap tayo, ma? Sabi ko, ano bang gusto mo? Gusto mo nung umalis? Okay lang. Basta magsustento ka, tutulong din kami magkakapatid. Tinutulungan namin. Kami nagbibigay ng baon. Si Papa, hindi na yan, sir, pwedeng magtrabaho. Sinabi na po yan ng doktor dahil may lumalabas sa kanyang dugo. Pero pinipilit niyang mag-construction dahil ayaw niya maging pabigat sa'yo. Alam mo yan, ma. Alam mo sa sarili mo yan at alam ng mga tao yan. Hindi kailanman naging pabigat si Papa. Nababasa ko po sa comment, wala ba trabaho yung tatay, umaasa sa nanay. Hindi ho totoo yan. Ako ho ang patunay. Hindi ho totoo yan. May picture ako na nangangalakal yung Papa ko nung nawalan siya ng trabaho. Hindi na siya tinatanggap dahil alam na may sakit si Papa. Pero pinipilit niya para lang patulong sa'yo. Babalik ta rin mo na ganito, ganyan. Diyan ka magaling nga, magsinungaling. Nanganak nga ako, nangako ka sa akin, pupuntahan mo ako. Pero nanganak yung anak nung Esther na yun. Pinuntahan mo ako, hindi mo ako pinuntahan. Nalaman ng papa ko, pinaalam mo pa doon na ako daw ang pupuntahan mo. Pero sir, hindi yan pupunta sa akin, nanganak ako, nag-antay ako. Pero mo masama loob ko sa'yo. Pero inantay kita dahil kahit nanay na ako, kailangan kita. Pero ano ginawa mo sa amin? Pinaasa mo kami.
Mabait kami sa'yo, mahal mo yan. Kahit nga alam kung saan ka umuwi, tinatanggap kita dito, di ba? Pinapakain pa kita. Totoo yan, sir. Hindi kami magsisinungaling. Mahal na mahal namin yung nanay namin. Kaya hindi ko alam ba't niya ginawa sa amin yan. Ma, mula nung binuhay mo kami, alam mo ang responsibilidad. Kaakibat mo yan mula nang ilabas mo kami. May maliliit ka pang iniwan. Alam mo sa sarili mo yan. Ang sustento, hindi yan kakaburan. Karapatan ng mga anak mo. Alam mo yan. Kaya hindi ko alam bakit ganyan yung mga dahilan mo. Alam mo sa sarili mo, minahal ka namin. Alam ko na yan na magsisinungaling ka dyan. Kasi dyan ka naman magaling eh. Di ba kinausap kita? Ayoko na magpatulfo, ayoko na ganyan. Kasi gusto kong maayos tayo. Ngayon, kung ayaw mo na kay Papa, okay, sige. Basta magbigay ka. Pero binibigay pa sa amin, kulang na kulang pa sa mga bata. Nagsisinungaling ako sa'yo. Nangihingi akong pang diaper, panggatas, kunwari. Pero binibigay ko yun sa baba. Dahil hindi ka magbibigay hanggat hindi ka tatakutin eh. Hindi ka magbibigay hanggat hindi ka pipilitin. Para kaming pulubin na nang hihingi sa'yo ng sustento para sa mga batang maliliit. 3 na lang naman ma yung binubuhay mo sa amin eh. Yun ni Papa, 3 na lang ang umaas sa inyo. Anjanette, kayo magkakapatid na nakapagtrabaho na tumutulong din naman kayo sa inyong tatay kasi Opo, sir. Okay. Sobra po. Kaya nga po ako pumiling dito tumira eh. Dahil gusto ko pong matulungan yung Papa ko. okay. Yung mga kapatid ko. That's good. Your father hindi na capable mag-work, di ba? Sinabi na ng doktor. Opo, hindi na po At talaga. kayo magkakapatid, nagbibigay naman para sa mga Ay, kapatid opo. ninyo. Okay. So, it seems unfair nga naman kapag ka yung nanay nyo ang hindi nakakapagbigay. Opo. Okay. Ma'am, mukhang unanimous naman. Lahat, wala nang problema. Sumama ka na dun sa bago mong partner. Di ba? If there is no law there prohibiting it, there is no crime. And I'm telling you ngayon, unfortunately for us, there is no crime for that. Di ba? Ma'am Jennifer, papayag na yung pamilya nyo. Against our best wishes, na sana mabuo kayo. Mukhang hindi na eh. Mukhang toxic na lang kung bumalik kayo, ma'am eh. Di ba? Pero yung sustento nyo, ma'am, nasabi nyo kanina sa barangay, nakapag-gawa na kayo ng kasulatan. Tama? At yung kasulatan na yun, nasusunod ba po? Nagjijikas na nga po ko sa kanila eh. Sa kanya po ako nagjijikas lagi. Yun na lang pag-usapan natin dito, ma'am. Mukhang marami na kasing issues na pumapasok, no? Simple na lang. Your family, ang gusto lang po is tumulong kayo in the same way na yung mga anak nyo tumutulong po ngayon. Lagi naman po ako. At wag niyo po gawing focus yung bago nyong kinakasama sa paggagastusan ninyo dahil mukhang may kahit pa paano nakakaluwang naman ata Siya po pa yung po sir, may trabaho po siya kaya paano po sabihin nilang nagbibigay ako. Siya pa nga po tumutulong sa akin magdagdag ng bigay sa kanila. ganito ma'am ang gusto kong gawin, no? Identify natin, magdala kayo ng nararapat na ebidensya. Ito lang ang aking kinikita. Opo. Tapos noon papakita natin sa kanila. Opo. At gagawa po tayo ng kasulatan ngayon base dun sa mayroon tayo para alam ng lahat na ito lang talaga kinikita ng nanay ninyo. Mag-determine tayo dun kung ilan ba dun ang makukuha ninyo. Okay? Number 1 yan. Para panigurado tayo may sustento. At ibibigay nyo to tuwing cut-off rent. Di ba? Ganun. Ganun na lang. Gcash sa inyo. Ganun. Kung yun ba ang kailangan. O yun ba ang pinakamabilis na paraan. Pangalawa, Po, mukhang malinaw na tayo. Ayaw nyo nang bumalik yung nanay nyo sa bahay din. Kasi toxic na lang. Tama? Sir? Tama? Opo. Tapos na tayo doon. So, physically, separated na kayong titira. Okay. Sulat natin to lahat sa harap ng barangay. Pero, ma'am, ito lang masasabi ko. Wala ba kayong kagustuhan makasama pa yung mga anak ninyo? Maging magulang pa rin sa kanila, palakihin sila? Sir, ako po tatanungin. Natural ina po ako. Opo. Walang maghahangad ng ina na malayo sa mga anak. Mm. Ngayon kung nalayo man ako sa inyo, anak, hindi ko yung kagustuhan. Pwede kang pumili. Dahil Desisyon bakit? mo yan eh. Dahil bakit na kahit kayo naririndi na rin ang utak niyo sa araw-araw na uuwi ako ng bahay. Lagi Natural, meron may kasalanan salita. ka. May kasalanan ka Alam eh. mo yan, walang kasalanan yung Ako curious lang ako, no? Nung pinakasal kayo ni Sir Arnel, alam niyo na bang kayo ay lesbian? Bakit po sa babae kayo napaibig, ma'am? nang matapos ko siyang ipagamot, humingi pa ako ng tulong para lang maoperahan siya. After noon, naging maligalig na siya. Doon nawala yung pagmamahal ko na araw-araw nga. Gaya na sinabi ko, malapit sa pinapasukan ko,
Araw-araw niya ako pinagsasabihin ng kung ano-ano, ng masasakit na salita, ano mga ganyan. Siyempre, tao rin naman po ako, sir. Napagod din ako. Nagising ako sa katotohanan hindi na dapat ako makisama sa taong ganun. It was very clear, nalatag naman na dito, at nagkalinawan na tayo. Ayaw na rin naman nilang bumalik ka dun sa bahay niyo. Ikaw ayaw mo rin naman na, dahil di ka daw nire-respeto. We'll make sure na gagawin ni Madam Oo, mas yung maganda pa nga po. pagpapadala sa inyo. At hindi ako papayag na hindi siya magpapakita sa atin ng payslip na ito lang talaga ang kanyang kinikita. That way, matanggal lahat ng haka-haka natin, matanggal lahat ng pagdududa natin kung magkano ba talaga ang kanyang kinikita, and we'll make sure na totoong payslip to. Okay? That way, malalaman natin. Ganito, sasama kayo ng reporter namin, pupunta tayong barangay at isusulat natin to lahat, no? Para mapanigurado na mangyayari yung mga gusto nating mangyari. Okay? Naintindihan ko naman, masakit na sa inyo magkakapatid at sir, ikaw bilang asawa, ang ganito yung nangyari. Pero unfortunately, para sa atin, as much as gusto nating kasuhan, wala eh. And I don't think gusto rin naman natin yon. Bago tayo magtapos, no? Ano masasabi mo sa nanay mo? Nag-iingat ka lagi. Kapag tumanda ka na, tapos wala na mag-aalaga sa'yo. Huwag kang mag-alala, dito pa rin ako, alagaan pa rin kita. Lahat ng galit ko, tatanggalin ko. Basta maalagaan lang kita. Tulad nga ng sabi ko dati sa'yo lagi. Kahit anong mangyari, hindi kita papabayaan kasi magulang kita. Ikaw nga yung inspirasyon ko kung bakit gusto kong maging doktor eh. Sinabi ko sa'yo yun. Yun lang naman yung gusto ko, yung alagaan kapag tanda mo. Kapag hindi mo na talaga kaya, bumalik ka lang sa bahay. Tatanggapin ka namin ng buo ulit. Kasi mahal na mahal ka namin. Kasi kahit anong mangyari, naging mabuti ka talagang ina para sa amin doon. Kung sumablay ka ngayon, tatanggapin namin. Basta huwag ka lang ulit magpapakita sa ngayon kasi ayaw na namin umasa. Nasasaktan ako para sa mga kapatid ko eh. Ayun, no? So, ma'am, ganoon na lang, no? Promise to them na gagampanan niyo yung responsibilidad niyo sa suporta. At, Shari, samahan na lang sila sa barangay siguro para isulat na to lahat. Hindi na tayo family counseling kasi wala naman ng interest to reconcile. So, I guess, yun, ma'am. Kailangan ipakita nyo na lang siguro yung mga ebidensya kung magkano ba talaga ang pinapakita nyo para hindi na kayo sumbatan din. Diba? Okay, sige. Okay. Okay, thank you.